Isinailalim na sa state of calamity ang Apayao dahil sa matinding epekto ng magkakasunod na bagyo. Babantayan naman ng Department of Trade and Industry ang pagsunod ng mga negosyante sa price freeze. Ang detalye sa balitang pambansa ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Dahil sa matinding epekto ng sunod-sunod na bagyo sa Apayao, isinailalim na ang buong lalawigan sa state of calamity. Sa datos ng Apayao PDRRMO, mahigit 19 million pesos ang nasira sa sektor ng agrikultura at mahigit 65 million pesos naman sa lifeline utilities. Mahigit 11 million pesos naman ang pinsala sa educational, health at social welfare facilities sa lalawigan. 66 na bahay ang totally damaged at aabot sa 5,000 na bahay ang partially damaged. Mula sa 90 million pesos na calamity fund ng Apayao PLGU, 70% na ang nagamit. Ayon sa gobernador ng lalawigan, kailangan ang deklarasyon ng state of calamity para sa mabilis na rehabilitasyon sa naging epekto ng bagyo. Para magamit din natin yung quick response fund, considering na daming damages sa roads, provincial roads, mga kabahayan. Na-exhaust na kasi yung mga unang funding namin for yung 70% ng calamity fund. Imo-monitor naman ng Department of Trade and Industry ang pagsunod ng mga negosyante sa price freeze. Binalaan ang mga retailer na posibleng makakasuhan ang mga magtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong epektibo ang state of calamity. If an area is declared a state of calamity, the prices of the basic necessities are automatically frozen at their prevailing prices. Naghahanda na muli ang lalawigan ng Apayao sa posibleng epekto ng susunod na bagyong Ophel, kasama ang Apayao sa mga isinailalim sa tropical cyclone wind signal. Handang-handa. Actually, kahapon, sinort na namin yung mga evacuation centers. Tinignan natin kung meron pa silang pagkain. So according sa mga mayors natin, medyo ubos na yung naka-preposition. So dagdagan na naman natin ngayon, i-replenish natin yung. Samantala, pinangunahan din ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang replenishment ng mga stockpile sa mga probinsya na apektado ng bagyo. Inaasahan din na may karagdagang family food packs mula sa DSWD National Office. Tulungan niyo po kaming matulungan po kayo. Dahil sa mga evacuation centers, sa mga ligtas po ang mga ito, yung mga evacuation centers natin. At dito na lang po namin dadalhin yung mga tulong. Sa huling tala ng DSWD, aabot na sa halos 7,000 na pamilya o binubuo ng higit 20,000 katao ang apektado ng nagdaang bagyong Nika. 7 bahay ang naitalang totally damaged at 143 naman ang partially damaged houses. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.